Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po, Coach Oli News PH po. Shout out sa mga banateros, banateras worldwide at syempre sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. At meron po ako ipopromote bagong YouTube channel ko, bagong TikTok at bagong Facebook po. I-search nyo lang po. Sana mag-follow kayo doon at mag-subscribe din. Coach Oli News 2. Ayan po nakalagay. Coach Oli News 2. Yan po ang ating bagong YouTube, bagong Facebook at bagong TikTok account. Ulitin ko, Coach Oli News PH. Yung old at itong bago, Coach Oli News 2. Huwag pong kakalimutan na sana sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe kayo at i-like nyo po itong video na ito. Shout out sa mga Team Suka, sa PDP at doon sa mga inaapi at sa mga inaagrabyado. Tayo po ay patuloy na magsisilbi at tayo po ay patuloy na lalaban sa mga mapang-api na fake news na gobyernong ito. Okay? Ito po ang ating magiging topic ngayon. Grabe to. Isang malaking iskandalo na naman sa politika. Sino ang tinamaan at ano ang epekto nito sa atin? Kailangan nakahanda tayo. Muli po, sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito po, simulan natin. Talaga namang Marcos versus Duterte na po ang nangyayari sa bansa natin. Hindi na po talaga tayo aalalayan ng gobyernong ito para sa mga proyekto or anuman ang pangangailangan ng bansa ito. Kung hindi talagang nakafocus lang sila ang kanilang energy at kanilang full resources para labanan ng Duterte. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng taong bayan na magpahayag ng galit laban sa gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nitong Sabado, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto tingnan nyo po, okay? Doon sa mga vloggers, doon sa mga bashers na nagpapakalat na peke daw pong madami ang tao. Okay? Nilinin lang po nila ang taong bayan na sinasabi, mali yung video na pinapakita, mali yung picture, hindi po yun ang usapin. Maraming tao lagi ang pumupunta sa mga sorties ng mga Duterte, ng PDP. Duterte ang isinagawang indignation rally sa Mandaue City kung saan niya binatiko si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man sa rally. Nagpasalamat naman ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo doon sa pagputo. Pansinin nyo yung tao engaged talaga. Even full security po yung kay BP Sara. Yung mga tao nakikita nyo, pansinin nyo. Ibang-iba po doon sa lumabas na video ni Marcos na hindi man lang siya pinapansin. Kung tayo ay tinatawag na parang pinabili lang ng suka, si Marcos parang pinabili lang ng rugby. Hindi pinapansin. Ay nako, ang daming videos no. Kung hindi nyo pa nakita, ay you're missing half of your life. Kailangan makita nyo yon dahil talagang wala silang lusot doon. Parang si Trillanes at si Marcos ay magkamag-anak. Isipin mo, parang kang nangangampanyan. Walang pumapansin. Sino ba ito? Sino ba? Oy, presidente yung pansinin nyo. Pero tinan nyo to si BP Sara. Niya sa Cebu kahapon, sinabi niyang karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit at karapatan ito. Kung wala security to, dudumugin ito si BP Sara. Protektado ng saligang batas. Para na rin daw nalalaman nila sa gobyerno ang gusto ng mga tao. Katungod man na sa mga tao Sabi, karapatan ng mga tao na ipakita ang kanilang galit kasi constitutionally protected ang freedom of speech and expression sa ating bansa. Tatandaan nyo po, Claire, vlogger, Claire the vlogger, abogado ka pa man din. Nasa batas po na pwedeng ilabas ang galit ng taong bayan. Basta ikay susunod sa batas. Hindi mo patatalsikin ng gobyerno. Basta sabihin mo, may social media, ipakita mo. Alam nyo kasi kayo, diktador. Alam mo gusto niyan si Marcos? Gusto niyan sunod-sunuran ng tao. Gusto niya hawak niya sa leeg. Gusto niya kaya niyang bayaran. Pagka hindi niya na kaya, sedition na. Hindi po. Abogado ka, alam mo yan, huwag kang magtanga-tangahan, Claire. Makita ang ilahan, ang ilahan, kasuko,
Kita mo sumisigaw pa yung tao, Duterte. Ilang maisug na po ang naatinan ko. Pag sumigaw po talaga ng Duterte, sigawan ng taong bayan. Papasok pa lang si PRRD, nagsisigawan ng taong bayan. Samantalang ang rally ng Marcos, halos mapatid na ang litid ni Andrew E. Wala pa rin nangyayaring sigawan. Alam nyo yan. Doon sa mga nabudol, nakapag-attend kayo ng rally, di ba? Oh, lalong-lalo na daw ngayon. Grabe. Wala talagang pumapansin. By constitutionally protected freedom of speech and expression sa ato ang nasod. So, sakto ra nga mahibal. Sabi niya, nararapat lang na malaman ng mga nagtatrabaho sa gobyerno kung ano ang gusto ng mga tao. Bakit pasahod kayo ng taong bayan? Saan ba kayo kukuha ng pera? Di ba? Kung hindi sa taong bayan. Saan ba nakakakuha ng kurakot ang mga politiko? Sa taong bayan di ba? Makinig kayo. Kailangan nyo malaman, hindi po pwede gusto nyo sunod-sunuran, hindi magsasalita ang taong bayan. Kadiktador nyo noon. Namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Sabi ng Malacanang Press Officer Claire Castro, Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon. Wala naging reaction. Bakit? Banat ka ng banat. Alam mo ako ito napakalaking iskandalo nito. Para sa akin, napakalaking iskandalo nito. Si Marcos ay nagtatago sa saya ni Claire. Grabe. Isipin mo, kukuha ka ng USEC na para lang banatan ang Duterte. Bakit hindi kayo mag-focus doon sa magandang gawain, magandang ginagawa ng gobyerno? Ang vlogger nyo nakafocus sa Duterte. Ang troll army nyo nakafocus sa Duterte. Ang kamera, ang mga bata ni Tambaluslos nakafocus sa Duterte. Ang pulis Torre nakafocus sa Duterte. Ano yan? Binabagsak nyo. Ito, medyo delikado po itong nangyayari. Baka magulat na lang tayo na lahat ng sekretary ni Marcos ang gagawin ay atakihin ang Duterte. Yan na lang ang kanilang trabaho. Hindi malalayong mangyari na ultimo mga pulis, sundalo ay utusan ni Marcos na bakbakan ng Duterte. Wala na sila talagang kaya alam nyo, this is very dangerous for us. We are living in a dangerous time. This could possibly a silent martial law. Talagang ginagamit ang resources ng taong bayan para lang sa Duterte. Ganyan po kahina si Marcos. Makikipagsagutan siya. Uuna siyang babanat kay PRRD. Hindi naman niya kayang tapusin. Duwag si Marcos. Pagkatapos niyang bumanat ng bumanat, tatago siya sa saya ni Claire. Kuha ka ng USEC na magdadaldal. Bakit kinuha niya vlogger? Alam mo, ginagawa pang hero to ng mga ibang vloggers dyan. Bakit? Sa wakas, may pumalag na sa mga Duterte. Ganon? Baka mamaya tanggalin ni Marcos yan. Sasabihin nyo, tsamba. Siguraduhin mong tatagal ka dyan sa pwesto mo dahil 1,000, 1 tuwa ang tawa namin sa'yo. Pag ikaw tinanggal, galingan mo yan. Tatandaan mo, kung ang katulad ni BP Sara Trinaydor niyan, kung ang katulad ni Pastor Kibuloy na nakatulong sa kanya ng malaki, Trinaydor niyan, kung ang katulad ni Vic Rodriguez na matagal niya ng kasama, Trinaydor niyan, ikaw pa. Kumanda ka. Pag ikaw tinanggal, saglit ka lang dyan, tawa-tawanan ka namin. Ginawang hero pa to ng dilaw. Pinag-i-interview. Buti na lang si Claire. Dito, dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang
ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? Oh, may patunay ka dyan. May patunay ka. Di ba? Baka ikaw ang hatulan ng fake news, Claire. How do you know na destabilization yan? Bakit? Wala ba sa batas na kami ay sumigaw ng galit sa gobyerno kung ito'y palpak? Abogado ka. Sagutin mo. Wala ba sa batas? Patunayan mo rin na dinidestabilize ni BP Sara. Huwag kang fake news. Kayong sita ng sita eh. Kaya ka kinuha dyan para bantayan ang mga fake news. Baka ikaw ang fake news. Tingnan mo ha. Saan ka nakakuha? Kukuha ng mga sekretary para bantayan fake news. Baka mamaya pati si Rimulya ng SILG bantayan ng fake news at ang Duterte. Si Boying na SOJ gawin na rin magbantay na rin ng fake news at banata ng Duterte. Baka si Bersamin na IS wala na rin gawin kung hindi bantayan ng Duterte at humanap ng fake news. Baka ganyan ang paggawa mo sa sekretary lahat ha? Yung pinapasahod ng taong bayan para pagsilbihan ka. Hindi po ganon. Oh. Alam nyo kasi malaking problema na to. Sa tingin natin ito'y nakakatawa lang dahil grabe sinisira ni Marcos ang institution niya. Kumuha siya ng isang vlogger para bumakbak kay PRRD. Nagtago sa babae pero ito'y nagpapakita ng kahinaan ni Marcos. At ito'y nagpapakita ng kahinaan ng gobyerno ni Marcos ngayon. Wala na, hindi na sila yung, eto, pakita nyo sa tao, meron kaming nagawang tulay. Eto, naayos namin dito. Eto. Wala nang sinabi tong ali na ito kung hindi Duterte. Hindi ka papatulan ni PRRD. Ha? Excuse me po. 'Di ba? Parang naliligaw na tayo ng landas. Tapos magagalit kay BP Sara. Sana being a vlogger. Clear. Galing kang vlogger bago yes, abogado ka pero bago ka na posisyon diyan vlogger ka. Dapat doon ka sa totoo. Sa totoo lang tayo. Kasi kaya nga tayo vlogger dahil gusto natin ipaglaban yung tama. Tama pa ba yung ginagawa nila sa mga Duterte? Bakit hindi mo questionin yung blank items? Kung hindi ka fake news, kung hindi ka double standard, anong klase kang vlogger? Di ba? Diyan ka galing eh. Pinusisyang ka lang, tahimik ka na. Asa na pupunta yung flood control projects? Saan? Ang daming namatay. Yan po sinasabi ni Attorney Vic. Anong sasabihin mo dun sa namatay? Sorry po, mali yung ginawa naming flood control projects. Nasira. Sorry. Patay. Sorry. Asan ang paninindigan mo, Claire? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hinihingan namin Hindi sinasabing kumilos laban sa gobyerno. Tingnan nyo yan. Pag nakita ni Marcos itong picture na ito, hindi niya kaya. Si Marcos is isang gaya-gaya puto maya. Pero hindi niya magagawa yan. Yung lalapit siya sa taong bayan. Mga elitista yan eh. Mata pobre yan. Hindi niya kaya lumapit ng ganyan. At kahit lumapit, magbumukha lang siyang tanga, hindi naman siya papansinin. Pareha sila ni Trillanes. ng reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina. Ito, tingnan po natin itong susunod ha. Ito po, tingnan natin. Nag-ikot sa Cebu City si Vice President Sara Duterte. Pero hindi raw para sa kampanya, kundi para pasalamatan daw ang supporters sa harap ng sunod-sunod ng kontrobersya. Magbabalita si John Aroa.
Sorpresang binisita ni Vice President Sara Duterte ang barangay Dulo Fatima sa Cebu City kahapon. Tingnan mo, nagsisigawan yung tao, nag-aantay. Si Marcos nung dumadaan wala man lang tumingin sa kanya. Mainit siyang sinalubong ng mga residente. Dinudubog. Duterte! Duterte! Halos Ha? Mga mapapraning na naman si Marcos pag nakita niya yan. Baka mag-take na naman ng multivitamins yun. Bigyan ko ng komentaryo po itong pag-iikot ni BP Sara. Ito'y sa akin lang naman, ha? Hindi po ito galing kay BP Sara at huwag kayong magagalit kung mali ang ating... But ako, makahulugan po itong pag-iikot ni BP Sara. Naalala nyo dyan nangyari yung rally, indignation rally, laban sa impeachment at talagang napakadaming tao. At ito naman, si BP Sara nagpunta dyan at para magpasalamat. Alam nyo, napakalaking magandang halimbawa yan dahil lalaban na po si BP Sara. We know na yung impeachment ay political in nature. Tanga na lang ang maniniwala na talagang may kasalanan si BP Sara kaya nila ginigipit. Hindi po. I'm not saying BP Sara is perfect. Lahat tayo hindi perpekto. May mali si BP Sara, may mali ako, may mali ka, may mali si BBM. Ang problema dito, ina-isolate si BP Sara kaya nagiging double standard. And sa ating palagay at sa ating pagkakaalam, talagang hindi po ito issue na sila ay concern sa mga Pilipino. Kung hindi meron silang agenda. Yung iba nakatanggap ng 150 million reasons, yung iba may pakinabang sa posisyon, yung iba talaga galit lang at ayaw makapwesto ang Duterte dahil marami silang kaso ngayon at kailangan nilang sumipsip kay BBM. Yung iba naman, alam nilang babalikan sila kasi connected yung iba sa droga, sa sugal, sa pogo, sa alam nyo naman, ayaw ng Duterte sa drugs at sa mga NPA, sa mga komunista. At yung iba talaga ay members niyan at supporters niyan. So pag nakabalik ang Duterte, hindi na sila hindi na makakapagbenta itong mga drug lords. And at the same time, yung hawak ang iba nating mga kababayan na politiko ng Amerika. Sila talaga ang ayaw makabalik sa Duterte, ang mga Duterte dahil hindi nagpapahawak sa leeg ang mga Duterte. So ang pag-ikot ni BP Sara, it only mean one thing for me. Lalaban na po siya talaga. Dahil nilalabanan nyo, ginawa nyo na pong politika lang usapan. It's about time na si BP Sara ay mag-flex ng muscle. And this is her muscle, ang taong bayan. Let's not forget, siya ang pinakamalaking nakuhang boto sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung 32 million. Si Marcos, ginawa lang decent yan. Alam niyo po ba ang balita kay Marcos? Ha? Ang balita kay Marcos ay dinaya pa di umano yan. Yes, panalo po siya talaga. Yan po ang mga kwento-kwento, okay? Baka mamaya sasabihin ni Claire. Yan po ang kwento. Kung totoo to o hindi, I don't know. But yan po ang kumakalat na kwento. Pero doon sa mga nagrarally, alam nila na talagang ang ipinupunta ng mga nagrarally before ay si Sara, hindi si Marcos. So yung mga talagang BBM na umamin ng sila'y nabudol, alam ni itong storya na ito. Sa mga rally talaga, sa mga sorties, ang pinupuntahan ay si Sara at hindi si Junior. Okay? Hindi po talaga 31 million. Di umano ang nakuha nitong boto. Inilapit lang kay BP Sara para hindi magmukhang disente. Hindi mukhang tinambakan ni BP Sara. Yun ang mga sinasabi. If totoo, I really don't know. Pero kita naman natin. Kita natin na talagang iba pa rin talaga ang impact ng Duterte. Marcos cannot be a president again if not for a Duterte. Hindi nga nila kayang ipalibing yung kanilang tatay. Sino nagpalibing? Duterte. Wala naman talagang kakayanan si Marcos. Talo nga yan bilang vice president eh. President pa kaya?
So, piniflex na ni VP Sara. And I'm very, very happy dun sa ganung strategy. It's really about time na si Sara ay ipakita na ang kanyang 32 million. At ang impeachment po ay matutuloy po after the election na. Nagdesisyon na po at may balita na po, may nilabas ng sulat si Chis Escudero, si Senate President Chis Escudero, at tayo nagpapasalamat. Dahil ito ay sa aking tingin ay dapat itong tuparin ni Chis Escudero dahil naglabas na siya ng sulat, no? And sa June pa nga gagawin or July. Ang ibig sabihin nito, may mga bagong uupo na mga senador. Kaya it's very, very important na talagang iboto po natin PDP straight. Kaya dapat talaga si BP Sara ay sumama sa kampanya. Alam po sasabihin ng iba pag sumama si BP Sara. Ay, kaya lang gustong iboto ang PDP para hindi siya ma-impeach. Sabihin na lang nilang lahat ang gusto nilang sabihin. As for me, ako lang tanungin ko kayo kung agree kayo sa akin. Dapat sumama si BP Sara kasi pinulitika naman na siya eh. Di labanan lang natin, di politikahan na tayo, lapit tayo sa taong bayan. Sino bang nagbigay ng mandato ng mga yan? Makakabalik ba ang Marcos kung hindi dahil sa taong bayan? Na mahal ang Duterte? Hindi siguro dapat ikahiya ni BP Sara na siya ay mag-attend ng rally. No? Ilang oras din siyang naglibot-libot at nakihalubilo sa publiko. Sila ng kampanya, ako nagpasalamat sa mga Cebuano sa ilahang padayon nga suporta sa ako o sa mga pamilya. Bago yan, bumisita rin si VP Sara sa Barangay Ermita. Sa kabila ng kaliwat kanang Yan, daming tao. Wala. Hindi mo makikita yan kay Marcos. Wala talagang binatbat si Marcos. Si Marcos, gaya ng pinsan niya, ayaw-ayuda lang. Kailangan pang pagsuotin yung mga pulis ng pula. Naalala nyo? Gina-justify pa nila yan. Pinagsuot ang mga pulis. Hindi natin alam kung ilang pulis. Siyempre, aaminin ba niyan? Sino ba yung pulis niya? Yung PNP chief nga niya, tinatanggi pa na nakasakay siya dun sa sasakyan. Itinatanggi pa na malay natin kung ilang pulis ang pinapunta dun sa rally. Baka kalahati nun mga pulis. kontrobersiya, mga abogado na raw muna niya ang bahala sa utos ng korte patungkol sa impeachment. Yan, ang daming case. Ibili nato na sa mga abogado ang istorya sa impeachment, particularly sa defense. Ako naniniwala ako, mahal ng taong bayan si BP Sara. At naniniwala ako, mananalo ang PDP. Pinangahawakan ko yung sinabi ni PRRD, mananalo ang PDP senators. Dahil mahal ng taong bayan si BP Sara. Paalala ko lang, pag na-impeach si BP Sara, dinesisyonan na guilty siya ng Senado, never na siyang makakatakbong muli. Kaya paalala ko po sa inyo, it is very, very, very important na yung talagang mga loyal sa mga Duterte. Itong PDP na to, solid to. Wala akong nakikitang tapon doon na hindi loyal sa Duterte. At alam naman natin, pag loyal sa Duterte, hindi pwedeng adik. Diba? May nakita na ba kayo sa mga senatoriables ni PRRD ng uwi? Sa kabila, meron ba? Nakita na ba kayo sa mga senatoriables ni PRRD na korap? Sa senatoriables ni Marcos, meron ba? Meron bang trapo na wala namang nagawa sa gobyerno? Dati ng politiko, matagal ng politiko, pero wala namang accomplishments sa senatoriables ni PRRD? Doon sa kabila. One thing for sure, walang adik kay PRRD, walang komunista, walang NPA. Walang sumusuporta sa mga drug lords at walang sumusuporta sa mga komunista, sa mga senatoriables ni PRRD. Sa kabila, hindi ko alam. Kayo na sumagot. Diyan sa comment section. Kayo na sumagot.
Sa ako ang impeachment, ilahaman ng trabaho o ang mga abogado po ang mas nakasabot kung unsa ang proseso sa impeachment. Pero usap-usapan kung bakit absent siya sa maisog rally na Ito, maganda to ha. Bakit absent sa Maisog Rally si BP Sara? pinangunahan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Sabado. Isa ang nakatatandang Duterte na tatayong legal counsel ni VP Sara sa kanyang impeachment. Heto naman ang Tingnan mo ang init, no? Ang init ng pagtanggap kay BP Sara. paliwanag ng Vice Presidente. Naglahi mo ang schedule, wala ko kibalo. Ito sabi niya, magkaiba kasi ang aming schedule. Di namin alam. Isang araw bago ang rally, tsaka pa lang ako nasabihan na may rally pala dito sa Cebu. Iba yung aming schedule. Di ko siya makancel dahil napangakuan ko ang mga tao sa aking schedule. Ayan. Kaya hindi nakapunta si BP Sara. BP Sara, paano next ng mga maisug? Isa ka adlaw bago ang kantong rally, mao pa to nasultian ko nga naay ko noy rally din sa Cebu. So naglahi ang ako ang schedule, dili na ako siya makancel kay nasa araw. Ako natatakot kay Mayor Rama ha. Baka mamaya kuhanin ng cellphone nito. Alam nyo naman, pagka ididikit sa Duterte, kung ano-anong excuses nila, baka sabihin, ay, meron kang mali, Mayor Rama, is-confiscate namin, may libelous ka, confiscate namin ng cellphone mo. Ganyan po. Nako, kung hindi man baka sugurin yung bahay, tapos hindi na umalis doon sa bahay. Dahil meron silang hinahanap. Di ba nga, yung sa Davao, sabihin mo na naman, Claire, fake news. Yung sa Davao, tanim. Hindi ba tanim yon? Tanim krimen? Saan ka nakakita? Mang-hold up sa Davao, may armas napakahaba, ay gun ban? Nakakatawa naman kayo. Sige, sabihin mo, Claire, fake news. Claire, sabihin mo, fake news ako. Si BBM takot magpa-drug test. Fake news ako? O kayo, sagutin nyo ako. Sa mga nanonood, fake news ba ako? Si BBM ayaw magpa-drug test? Sabi, nagpa-drug test na siya sa St. Luke's. Hindi ngayon. Ngayon ang usapan. Hinahamon siya ng PRRD, sabay sila sa Luneta. Huwag niyong ibahin ang usapan. Walang naniniwala dun sa drug test nyo sa St. Luke's. Totoo man yun or hindi yun ang issue. I-live natin. Sa media. Now tell us, are we fake news? Natakot si BBM magpa-drug test? Sige, sabihin nyo. Mga tao dito sa Ba't ba kayo magpa-drug test? Ako nang sasagot, ako na magbabayad. Dami yung pera, wala kayong pambayad. Bira, Pero hopefully, sa susunod, available ang aking schedule. Makakadalo ako sa iba pang mga rally. Yun! Napakaganda. Ako talaga, I really hope na makasama na sa Maisog si BP Sara. At suportahan niya ang PDP. Ito ay hindi siguro, kahit namang gumawa ka ng mabuti, BP Sara, pasasamahin ni Marcos at ni Tambay. Fake news na naman. Ano mang ginawa ni BP Sara compared dun sa confidential funds ni Marcos? Ano sasabihin nyo na naman, fake news kami. Ay ano sabi, di ba? Ni Kong Alvarez, wala namang galaw ang kamera, ang speaker, nang walang basbas ni Marcos. So, gumawa ka ng mabuti, Sara, BP Sara, pasasamain din. Sama ka na sa rally. Wala naman silang sasabing mabuti sa'yo anyway. Labanan na lang natin sila sa pagmamahal ng taong bayan. Kailangan ka po dun sa Maisog Rally at maganda tong sinabi ni BP Sara. Pero hopefully sa susunod, available lang ang aking schedule, makakadalo ako. Ako'y naniniwala, dadalo si BP Sara. Alam nyo kung bakit? Kasi may nakapagsabi sa akin, hindi ko na sabihin, baka i-confiscate yung call cellphone ko. Ako'y naniniwala, dadalo si BP Sara. At ako'y naniniwala na tatakbo si BP Sara sa 2028 as president. Tagaan nyo sa bato yan. Tagaan nyo sa bato. Kaya dapat hindi siya ma-disqualify.
Diba? Pag hindi na disqualify to, sigurado tatakbo to si VP Sara as president. Sunod, hopefully, available lang ako as schedule and makatambong ko sa uban pang rally. Para sa 1PH, Janaro Yan, no? Kita nyo, pinagkahaguluhan. No? Wag po kayong matatakot. Si VP Sara mismo nagsabi, ipakita natin yung galit natin sa administrasyon, sa gobyernong ito. Basta lang, wag tayong gagawa ng himagsikan or illegal. Wala namang masama eh. Sabihin mo sa social media mo. Ipakita mo yung galit mo. Mali itong ginagawa nyo. Asa ng blank items. Bakit hindi nyo sagutin? Diba? Pero sa ngayon, maganda po at kinakatigan tayo ng may kapal at pinasasagot nga itong mga Kamara at Senado patungkol sa impeachment at even yung panggigipit nila sa mga vloggers. Pinasasagot din po sila. Okay? So, at abangan natin, no? Sabi ko nga, hindi laging Pasko sa kanila. Kasi sila ang laging nagpapatawag eh. Diba? Ngayon, sila naman ang pinasasagot. Si Dan Fernandez, si Barbers, at saka si Speaker. Bakit kailangan yung ipatawag ang mga vloggers? Maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa video ko, mag-subscribe sa channel ko, at pakisuportahan niyo po yung new channel ko sa YouTube, sa Facebook, at sa TikTok, Coach Oli News 2. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone, Coach Oli po.